Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. At just today, breaking news. Okay, sabi ng Supreme Court of the Philippines, the articles of impeachment against Sara Duterte are barred by the one-year rule ng ating Supreme Court. Okay? Ito ay sinabi ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting said the Senate could not acquire jurisdiction over impeachment proceedings. Okay, so mukhang nagbubunyi yung mga Duterte or mga DDS supporters nito. Kasi hindi matutuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte this year. Okay? Pero anong ano dan? Ano diyang ang isipin natin diyan is kung hindi matutuloy this year, hindi ba siya matutuloy forever? Yan dapat ang isipin natin. Kasi yung mga congressman, kung uh, mat- kung let's just say after ng 1 year, okay, ng 1 year rule ban, ang mangyayari dito is magpa-file na lang ulit ng another impeachment case laban kay Sara Duterte by the next year. Okay? So, syempre, wala nang problema dyan, di ba? Halos lahat ng um, mga congressman na pumirma noong last February or last year ay definitely pipirma yan ulit. Okay? So, hindi naman ibig sabihin nito wala nang pag-asa eh. Di ba? So, yan ang isipin natin guys. Sa mga taong gustong makita talaga anong katotohanan, anong nangyari sa uh, confidential funds na 125 million. Tapos yung, syempre, hindi lang including yung 125. Dapat din sagutin ni Sara Duterte yung 500 million na confidential funds nung DepEd secretary pa siya. Diba? Okay. So, this doesn't mean na nanalo na sila. Okay? At punta tayo for more details sabi dito. So yon, the first three complaints were deemed terminated or dismissed, and no other impeachment complaint may be entered before February 6, 2026. So maghihintay tayo ng isang taon sa pagkatapos ng February 6, 2026. At definitely magfa-file, I'm sure magfa-file ulit sila. Tapos sabi dito, Ting said that the unanimous decision of the Supreme Court en banc is immediately executory, and she also said that the Supreme Court is not absolving. Yun. Hindi absuelto dito si Sara Duterte sa kanyang mga akusasyon. Okay? Yan ang tandaan natin. Now, the CS stressed that the reason for declaring the article of impeachment null and void is the one-year bar against the fourth impeachment complaint. So, kung pupunta tayo dito sa mga comment section, guys, definitely naghuhugyaw yung mga Duterte kasi alam nila na panalo, di ba? Panalong-panalo, hindi na matutuloy yung impeachment trial. Pero ang problema diyan, hindi nila siguro alam na yung mga congressman ay pipirmayan ulit. Kasi nga, si Martin Romualdez din pa rin ang speaker ng House. O, di ba? So, hindi dapat sila maging feeling victory na agad. Okay? Paano isipin na, oh, okay, bar na, hindi na matutuloy kasi ano eh, walang silbi yung kanilang ginawang impeachment. Again, sabi ng Supreme Court, it doesn't mean na hindi siya absuelto. O, di ba? So meron din siyang pananagutan pag nangyari ulit ang pag-file ng impeachment after February 6, 2026. Okay? So that's it, guys. Um, in my opinion, um, pag nang nakita ko ito sa news, ang naisip ko, ang tindi naman ng pagka timing, 'di ba? Bago ng SONA,
Tapos, tapos kumbaga, kung natatandaan niyo yung mga appointees ni Duterte ang dami do'n sa Supreme Court. So parang, well, may mga taong nag-iisip na, kasi expected kasi sabi dito, what do you expect? Father's appointees. Pero anyway, meron ding appointees do'n na hindi kay Duterte. I believe isa do'n kay Pinoy, yung isa hindi ko alam kung kanino. 'Yun. So, walang, para sa'kin, okey, puwede pa naman 'to i-challenge, eh. I think I've heard from the news na merong mga taong gustong i-challenge ito kung, ito ay kung gusto nilang i-challenge ulit do'n sa Supreme Court. Pero as it says, executory, so maybe there's a way to a way to challenge it, uh, and if not, okay, maghintay lang tayo ulit, and then the impeachment will keep rolling, oh, 'di ba? And then just to point out also, yung tatlong branches ng gobyerno, the executive, which is ang yung kay Bongbong, yung Supreme Court, which is judicial, tapos yung Senate, yung Congress, which is the House and the Senate. So supposed to be, uh, separate separate 'tong tatlong branches na 'to. So, and then ang sasabihin ng Supreme Court, siyempre sila ang pinaka-highest, in terms of, the law of the land, 'di ba? So, puwede pa rin nilang sigurong in my, opinion, puwede man siguro mag-challenge ulit kasi, 3 branches, different branches, ang isa hindi dapat overtake sa isa't isa, 'di ba? Okay. Anyway, thank you very much, guys. If you have any questions or suggestions, please write it down and I'll see you in the next video. Salamat po. Thank you.